Genesis chapter 41 verse 1 up to 28. At nangyari, sa katapusan ng 2 taon ganap, na si Faraon ay nanaginip at narito, na siya'y nakatayo sa tabi ng ilog. At narito may nagsiahon sa ilog ng 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman, at nanginain sa talahiban. At narito na ibang 7 baka na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo at payat, at nagsihinto roon sa tabi ng mga unang baka sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo at matataba ay nilamon ng mga bakang pangit ang anyo at payat. Sa gayoy, nagising si Faraon. At siya ay natulog at nanaginip na bilang 2. At narito may sumubling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti, na may isa lamang tangkay. At narito may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. At nagising si Faraon at narito isang panaginip. At nangyari sa kinaumagahan na ang kanyang diwa ay nagulumihanan at siya ay nagsugo at kanyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Egypto at ang lahat ng pantas doon. At isinaysay ni Faraon sa kanila ang kanyang panaginip, datapwat walang makapagpaliwanag kay Faraon. Nang magkagayoy, nagsalita ang puno ng mga katiwala kay Faraon na sinasabi, naalaala ko sa araw na ito ang aking mga kasala. Ngunit si Faraon laban sa kanyang mga saalila, at ibinlanggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga magtitinapay. At nananaginip kami ng panaginip sa isang gabi, ako at siya. Kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandoong kasama namin ang isang binata, isang Hebreyo, na alipin ng kapitan ng bantay. At siya naming pinagsaysayan at kanyang ipinaliwanag sa amin ang aming panaginip. Ipinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin ay nagkagayon, ako'y pinabalik sa aking katungkulan at ipinabitin ang isa. Nang magkagayoy, nagsugo si Faraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas na madalian sa bilangguan. Siya'y nagahit at nagbihis ng suot at naparoon kay Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jose, ako'y nanaginip ng isang panaginip at walang makapagpaliwanag, at nabalitaan kita na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo. At sumagot si Jose kay Faraon na sinasabi, wala sa akin, Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Faraon. At sinalita ni Faraon kay Jose, sa aking panaginip ay narito, nakatayo ako sa tabi ng ilog, at narito may nagsiahon sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo at nanginain sa talahiban. At narito may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat at napakapangit ang anyo at payat sa kailanmay. Hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ibang kawangis na mga yaon sa kapangitan. At kinain ng mga bakang payat at pangit ang 7 nauunang bakang matataba. At nang kanilang makain ay hindi man lamang maalaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanilang anyo ay pangit din, gaya ng una. Sa gayoy nagising ako at nakakita ako sa aking panaginip, at narito 7 uhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito, may 7 uhay na lanta, mga pipi, at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitaas, nakasunod ng mga yaon.
at nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mabubuti. At aking isinaysay sa mga mago, datapwat, wala mang kapagpahayag niyaon sa akin. At sinabi ni Jose kay Faraon, ang panaginip ni Faraon ay iisa. Ang gagawin ng Diyos ay ipinahayag kay Faraon. Ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon. At ang 7 uhay na mabubuti ay 7 taon. Ang panaginip ay iisa. At ang 7 bakang payat at mga pangit na nagsiahong kasunod ng mga yaon ay 7 taon. At gayon din ang 7 uhay na tuyo na pinapaspas ng hangin silanganan, kapwa magiging 7 taong kagutom. Iyan ang bagay na sinasalita po kay Faraon. Ang gagawin ng Diyos, ipinaalam kay Faraon. Amen.